Magandang gabi po sa inyo, kapatid na Luis. Salamat po sa inyong participation. Tuloy po kayo at ano po ang inyong katanungan? Ang tanong ko po ay ganito. Kung kailan nag-umpisa ang pagka-Diyos ni Kristo? Doon ba sa sinapupunan pa ng kanyang ina o paganak o doon sa nabautismuhan na ni Juan? Yun lang po ang aking katanungan. Alam mo po kapatid, yung pagka-Diyos ni Kristo, wala pa ang lahat ng bagay, nandoon na yun eh. Nandoon na yun. Tawag sa kanya, siya ang panganay eh, sa lahat ng mga nilalang. Hindi pa lumalalang ang Diyos, nandoon na si Kristo, kasama na ng Ama. Basahin po natin ang 17:24 ng Juan. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Bago po lumalang ang Diyos ng lahat ng bagay, nagkaroon na ng lugar kung saan inilagay ng Ama ang kanyang anak na iniibig niya. Sabi niya, ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Nagsasabi siya rito ng isang lugar kung saan yung mga ibinigay mo sa akin, sabi niya, Ama, kung saan ako naroon, ibig ko doon naman sila dumuon kasama ko. So meron siyang lugar na kinalalagyan, bago natatagan sa libutan, andoon na siya. Gusto niya doon isama yung mga taong ibinigay sa kanya ng Ama. Ibig ko dumuon silang kasama ko, sabi niya. Alam po ninyo kapatid na Luis, hindi ko naman kayo masisisi sa inyong tanong kasi oriented kayo sa paniniwalang si Kristo nag-umpisa lang sa tiyan ni Maria. Yun po ang nasa pasugo eh. Kaya niisip ko yun ang naging paniniwala nyo. Basahin natin ang pasugo noong April 1939 sa page 21, kapatid na Daniel. Mayroon na kayang Kristo sa pasimula bago itinatag ang sanglibutan? Maliwanag ang sagot ayon sa sinabi ng anghel kay Maria. Siya'y maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawaging Jesus ang kaniyang pangalan. Lucas 1:31. Sa sagot na ito ng anghel, nagpasimula ang Kristo sa tiyan ng Birheng Maria. Ayan, yan po ang paniwalang itinuro ni Manalo. Buhay na buhay pa si Manalo niya, 1939, yung matandang Felix. Ang paniwala niyang itinuro sa mga iglesia ni Kristo ni Manalo ay nagpasimula raw ang Panginoong Kristo sa tiyan ni Maria. Yan po ay out of ignorance of the Bible and out of ignorance of science. Sa siyensya po, hindi ka nagpapasimula sa tiyan ng nanay mo. Bago ka pa ipanganak, andun ka na sa DNA ng tatay mo at saka ng nanay mo. Basahin po natin ang Hebreo, Kapitulo 7 at versikulo 9. Pakinggan niyo po. At sa makatwid bagay sa pamamagitan ni Abraham, pati si Levi na tumatanggap ng ikasampung bahagi ay nagbayad ng ikasampung bahagi, sapagkat siya'y nasa mga balakang pa ng kaniyang ama, nang ito'y salubungin ni Melkisedek. Nung magbigay ng ikapo si Abraham kay Melkisedek na hari sa Salem, ang kanyang magiging kaapu-apuhan na si Levi, nasa balakang pa niya. Alam nyo, ang ipinanganak ni Abraham si Isaac.
Tapos naging anak ni Isaac si Jacob. Tapos naging anak ni Jacob ang 12 lalaki na kanyang anak na naging mga patriarka ng bansang Israel. Isa ron si Levi. So si Levi lumitaw after 3 generations. Abraham, papunta kay Isaac, isa. Isaac, papunta kay Jacob, 2. Jacob, papunta kay Levi. So 3 generations yan. More or less po, 400 taon at 450 years mula kay Abraham bago lumitaw si Levi na siyang binigyan ng Diyos sa Israel ng karapatang kumuha ng ikapo. Ang sabi ni San Pablo sa 7:9, sa makatwid baga sa pamamagitan ni Abraham, pati si Levi, na tumatanggap ng 10 bahagi. Siya yung sa sacerdotes, Levitas po yung pagtanggap ng ikapo Si Levi na pangunahin sa tumatanggap ng ikapo sa mga Israelita. Nagbayad na siya ng ikapo. Paano nagbayad panahon pa ni Abraham yon. Sabi ni Pablo sa Gis, sapagkat siya'y nasa balakang ni Abraham na kanyang ama nang ito'y salubungin ni Melchizedek. So, kung makikita mo po, nag-umpisa ang existence ni Levi. Tao yan nag-umpisa sa balakang ni Abraham. Eksakto naman yung salita sa Biblia, kahit wala pang malaking pagkaunawa sa siyensya nun, ang reproductive organs ng tao nasa may balakang. Diyan na di-develop yung mga kailangan para bumuo ng tao. Kaya hindi po totoo na ang Kristo mag-uumpisa doon sa tiyan ni Maria. Yun ngang mga ordinaryong tao, hindi naman sa tiyan ng nanay nag-uumpisa Hindi po Basahin natin ang 1 ng Jeremias, versikulo 5. Bago kita inanyuan sa tiyan, ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Ayon, bago kita inanyuan sa tiyan, sabi ng Diyos kay Jeremias, nakilala na kita. May identity na sa Diyos si Jeremias bago pa anyuan, bago pa magkaroon ng anyo sa bahay bata. Ganon kung titignan mo sa Biblia, ganon din naman sa siyensya. Kaya nga, I believe that the Bible is a scientific book Hindi naman tayo nag-uumpisa yung ating identity at saka yung ating existence sa tiyan, doon sa fetus. Hindi yun ang umpisa. Umpisa yun ng union ng 23 chromosomes na galing sa semen o sa sperm cell. At sa 23 chromosomes na nanggaling doon sa egg cell. Pag nag-unite, yun ang nagbubuo ng fetus. Pero yung mga chromosomes na yan, yung mga tawag dito, yung DNA na yan, yung genes na yan, wala pa sa tiyan, meron ng nakatakdang dyan, person, ayon sa Biblia at ayon din sa siyensya. Kaya po ang Panginoon Kristo, napaka-imposibleng sabihin, nag-umpisa sa tiyan ni Maria. Galing nga siya sa lahi ni David Tawag nga sa kanya, binhi ni Abraham Similya ni Abraham si Kristo. Paano siya nag-umpisa sa tiyan ni Maria? Similya siya ni Abraham. Sa Biblia, sa Grego, similya siya ni Abraham. Seed of Abraham. Basahin natin ang Galatia 3:16. Ngayon, kay Abraham nga sinabi ang mga pangako at sa kaniyang binhi, hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo.
Ayan, si Kristo ang binhi ni Abraham na pinagsabihan ng pangako. Ito, inangkin ito ni Manalo Siya raw ang binhi ni Abraham Bago ako nangaral, yan ang tinuturo nila si Manalo, binhi ni Abraham, binhi ni Abraham. Pinuna ko yan nung mag-umpisa akong mangaral 1980 sa radyo, 1983 sa telebisyon. Nung bago mag-1983, ang paniwala ni Manalo, siya yung binhi ni Abraham. Basahin natin ang Pasugo, November 1976, page 14. Ito po ang sabi, the prophecy states that he whom God had chosen or taken from the ends of the earth, the fulfillment of which is undoubtedly Brother Felix Manalo, is the seed of Abraham. Ayan. Undoubtedly raw, walang duda na si Felix Manalo raw ang seed of Abraham. Using the definite article, the is the seed of Abraham. May isa pang lathala ang Pasugo na nag-aangkin talaga na si Manalo ang seed of Abraham. Ngayon, nung mangaral ako, pinuna ko yan, sabi ko, yan hindi katotohanan yan, pandaraya sa tao yan. Sabihin mo, ang binhi ni Abraham si Manalo. Hindi po. Actually, sa Tagalog, binhi Pero yan, sperm ni Abraham yan Masahin mo sa Grego. Sperma de Abraham. Sperma. Pinanggalingan ng salitang sperm. Galing ang katawan tao ni Kristo sa sperm ni Abraham. Ang nasa Greek po, sperma. Something sown, that is seed. Seed, including the male sperm. Si Kristo po, sperma ni Abraham. Hindi po yan nag-umpisa kay Maria. Napakamaling paniniwala niyan. Ngayon, ang tanong ng kapatid na Luis ay, kailan daw ba nag-umpisa ang pagka-Diyos ni Kristo? Kasi ang pinag-uusapan natin for the meantime, yung kanyang human side. Kasi nag-umpisa siya mula sa panahon pa ni Abraham, paatras pa pwede pa sabihin. Pero kung pag-uusapan naman natin yung kanyang divine, yung kanyang pagka-Diyos, wala pa po ang mundo. Nandoon na yon, kapatid na Luis. Basahin ko sa inyo ang 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Nagsasalita po ang Panginoong Kristo dito sa talata. Sabi niya, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, mayroon pong kinikilalang Panginoon ang Panginoong Kristo. Pero wag nating kalilimutan, Panginoon din siya. Kaya lang, mayroon siyang kinikilalang Panginoon. Yung Panginoon niya nagsabi sa kanya, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Teka muna, sino yung kausap ng Panginoon na nagsasabing ikaw ay aking anak? Sa araw na ito, pinanganak kita. Kanino sinasabi yon? Basahin natin ang Hebreo, kapatid na Daniel, 1:4. Na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kaniyang ama, at siya'y magiging aking anak. Wala palang ibang pinagsabihan ng salitang ikaw ay aking anak. Kahit pala sa mga anghel, hindi sinabi ng Diyos yun. Kanino sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay anak ko? Wala siyang pinagsabihan nun.
Kaya yung pinagsabihan niya nung talata na yon na ikaw ay aking anak, mas maigi yon kaysa sa mga anghel. Ang sabi sa Biblia, doon sa 1:4, naging lalong mabuti kaysa mga anghel. Palibhasa ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila, sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Meron ba siyang pinagsabihan nun? Wala. Isa lang ang pinagsabihan yun, yung kanyang anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama, siya'y magiging aking anak. Yan po ay ang ama na nagsasalita. Ang kausap yung kanyang anak. Na ang sabi niya, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ipinanganak kita. Kailan ba naganap na ipinanganak siya ng Diyos? Kailan yun? Sabi niya, inibig mo ako bago natatagan sa libutan. Andun pa pala nangyari yung panganganak ng Diyos na yon sa eternity. Meron na siyang ipinanganak. Eto pakinggan mo ito kapatid. Ang Diyos ba na ama ng anak? Nanganak Sabi niya ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Nanganganak pala ang Diyos. Yung ministro niyo sa Guagua, pinagtatawanan ako, paano ka manganganak kay lalaki yon? Sabi nung ministro sa Guagua, si Dilaso. Binasa ko ngayon ito. Ito po ang sabi pakinggan nyo ito, mga kababayang Iglesia ni Cristo. Manganganak ba talaga ang Diyos? Pwede bang manganak ang Diyos na Ama? Basahin natin ang 4:23 at 24 ng Juan. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Shortcut natin, ang Diyos ay Espiritu. Nanganganak ba ang Diyos na Espiritu? Basahin natin ang 3:6 ng Juan. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Siya pa ang hindi manganak. Kung gusto ng Diyos manganak, ano ang pakialam mo? Siya pa hindi manganak. Sinabi ni Kristo nanganganak ang Espiritu Ang ipinanganak ng laman, tao. Ang nanganak, tao ay pinanganak. Ang ipinanganak ng Espiritu, Espiritu nga. Kaya si Kristo, ipinanganak ng Amang Espiritu. Espiritu rin yun. Kung ang Ama ay Diyos, Diyos yun. Nung ipanganak, kailan pinanganak? Bago itinatagan sa libutan, di wala pa si Maria, ipinanganak na siya. Tingnan ninyo, sa 1:18 ng Juan, ito hindi binabasa ng mga pastor ni Manalo ito. Pero note ninyo, hindi sila kasi tapat sa kanilang sarili, pati sa kanilang mga miyembro. Para manatili lang na si Kristo ay tao, iniiwasan nilang basahin ito. Basahin natin ang 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Binabasa ba sa inyo yan? Yan ang original na nasa translation sa Greek. Doon sa Greek Bible na ang edad ay 1,800 taon na ngayon. 1,700 hanggang 800 taon na ngayon. Yung Greek manuscripts, ang nakalagay po doon, Theon Odis, Ioraken Popote, Monogenes Theos.
o monogenes o monogenes theos. Oon eiston kolpon to patros ekenos exigisato. Tatagalugin ko po. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Galing pala siya sa sinapupunan ng Ama, ipinanganak ng Ama, kaya ang tawag monogenes theos, bugtong na Diyos. Yung salitang bugtong, ipinanganak siya ng Ama. Basahin po natin sa English, dun sa tamang translation, sa New American Standard Bible. No one has seen God at any time. The only begotten God, who is in the bosom of the Father, He has explained Him. Si Kristo po tinatawag sa Biblia, the only begotten God, ang kaisa-isang ipinanganak na Diyos. Nang ipanganak siya, Diyos siya. Kaisa-isa siya sa ganong kalagayan. Kasi yung Ama, hindi ipinanganak yun eh. Sa Kanya galing lahat ng bagay. Pero meron siyang ipinanganak na kaisa-isang pinanganak na Diyos, the only begotten God. Basahin natin sa tamang translation sa Portuguese. Tingnan nyo, mas matatanda itong mga translation na ito kaysa Tagalog eh. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. Tama-tama sa Grego. Que está no seio do Pai e quem o revelou. Basahin natin sa Kastila, sa tamang pagkakatranslate sa Kastila, na sa Biblia Antigua. Pakibasa, kapatid na Daniel. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amen. Tama sa mga translation, mga mas matatanda na ang tawag sa Kanya, bugtong na Diyos. Hindi ito tinuturo sa inyo At ito, para sa iyong impormasyon, kapatid na Luis. Noong kailan nakita yung na-discover yung Bodmer Papyri? It was discovered in 1952. Yung tinatawag na Bodmer Papyri. Pakibasa mo yung ulat, kapatid na Daniel, tungkol sa Bodmer Papyri. Itong Bodmer Papyri na ito, nandun ito sa Switzerland. Nandun sa colony, Switzerland, malapit sa Geneva. Andun yung, nakadisplay yung original niyan. Ano ba yung Bodmer Papyri na yan, kapatid na Daniel? Pakibasa mo nga. The Bodmer Papyri are a group of 22 papyri discovered in Egypt in 1952. They are named after Martin Bodmer, who purchased them. The papyri contain segments from the Old and New Testaments, early Christian literature, Homer and Menander. The oldest, Papyri 66, dates to 200 AD. Most of the papyri are kept at the Bibliotheca Bodmeriana in Colony, Switzerland, outside Geneva. Meron po tayong ebidensya fisika na merong tinatawag sa mundo na Bodmer Papyri, isang papel na may mga nakasulat, no? Na Grego ang nakasulat po. Natuklasan ito sa Egypt. Ito palang Bodmer Papyri na ito, ang edad po pala nito, 200 AD pala ito nang isulat. Ibig sabihin, kamamatay-matay pa lang ng mga apostol. No? Kasi namatay si Juan, siguro mahigit na pong 100 years Kasi 98 AD niya isinulat yung libro ng unang Juan, ikalawa, ikatlong Juan. Yung Apokalipsis, isinulat naman niya AD 96. Kaya lumalabas, kapatid, ang Bodmer Papyri, ang lapit kay Juan. Mga 100 taon lang ang lapit
nitong Bodmer Papyri. Itong Bodmer Papyri o papel, kung tawagin nung iba papyrus, may mga nakasulat diyan na iba-ibang mga literature na Kristiyano. At kasama diyan ang ilang mga talata sa Bibliang kinopya nung nagsulat. Alam niyo, ang isa sa nakasulat sa Bodmer Papyri na 1,800 years na ang edad, nandoon sa Geneva. Pinapuntahan ko sa mga kapatid sa church doon sa Geneva. Pinapunta ko sila doon sa Foundation Martin Bodmer. Bodmer Donateurs. Ayan ang aming mga kapatid. Makikita nyo. Tinignan nila, andun talaga yung Bodmer Papyri doon sa Geneva. Alam nyo, nakasulat dyan, yung talata ng 1.18 ng Juan. Biro mo, ang tanda na nitong Bodmer Papyri, ang lapit sa panahon ni Kristo at mga apostol. Nakalagay po, si Kristo ang tinutukoy, monogenes theos. Monogenes theos. Or the only begotten God. Kasi nagkaroon na po ako ng karanasan diyan sa ating National Archives sa Pilipinas. Nung ako'y bata-bata pa, siguro 18 anyos ako, inuutusan ako lagi ni kapatid na Perez tungkol sa mga papeles. Sa aking paghahanap ng mga ebidensya, napunta ako doon sa malapit sa Luneta yun eh. Malapit sa Luneta. Yung tinatawag na Archives, Philippine Archives. Ewan ko kung natawag ngayon, ano, yung archives natin. Nandun ang mga matatandang mga dokumentong nasa Pilipinas at isa ron ay isang dyaryo. Nag-interes ako kasi mga Iglesia ni Kristong pastor galit na galit sa akin. Kinuha ko yung kopya ng dyaryo. Pagkatapos, inuwi ko sa bahay. National Archives of the Philippines. Inuwi ko. Nung makita nung aking abogadong pinsan, meron po akong pinsang abogado na nagtatrabaho sa gobyerno. Sabi niya, Eli, walang kwenta itong nakuha mong ito. Bakit ka ako? Kuya, wala ikang certified true copy. Bumalik ka, pa-certified true copy mo. Bumalik ako, nagpa-certified true copy ako. Meron ako ngayon certified true copy. Nung dyaryo. Kasi pwede mo ikang gamitin yan pagka ikaw ay ginigipit nila, pwede mong gamitin yan. Nung ako ngayon magkaroon ng certified true copy, nangangaral ako ngayon sa mga edad 19 ako nang mag-umpisa akong mangaral ganun. Ano nangyari? Nagkaroon ng usapan, daldalan. Sabi, peki yan, sabi ko, puntahan mo sa National Archives. Sabi ko doon sa ministro. Merong nakarinig, interesadong tao. Punta tayo, uli, kukuha ko ng kopya ko. Sabi nung, alam nyo, yung isa pang pinsan ko, taga Cebu. Isa sa pinakamayaman sa Cebu. Brother, pag ibinenta mo yan, kikita ka dyan. Sabi ko, bakit? Nako, magiging interesado sila dyan. Sabi nung pinsang ko, pinsang buo ko po yun, may-ari ng mga chain of hotel sa Visayas at Mindanao. Pagka ibinenta mo yan, babayaran niya ng milyon-milyon dahil ikaw ay mayroong kopyang ganyan. Yung sinabihan ko isang tao, kumuha ka rin ng kopya mo para marai tayong kopya pagbalik doon. Wala raw siyang makita. Sa National Archives, di ko ikaw makita Sabi. Sumama ako, bumalik kami. Hindi ko na makita yung dating nakuha ko na may certified true copy ako. Ay, mayroon na may nangyari na akong himala rito. Bakit? Nawala yung dyaryo Nawala. Yun.
Kaya sabi ko doon sa mga kapatid sa Geneva, at pagkukunan nyo ng ebidensya yan, magkuha kayo ng mga litrato nyo para kayo saksi na talagang nandyan yung Bodmer Papyri sa Geneva. Ayan, no, nagpakuha sila ng mga litrato na ini-examine nila yung Bodmer Papyri. Doon sa Bodmer Papyri na yon, nakasulat, Monogenes Theos. Isinulat yon 200 AD. Nakasulat na sa Biblia, kinopya pa sa isang papyri na hindi naman Biblia. Pero ang kinopya, Monogenes Theos. Ito ba matututulan ito ng kahit sinong scholar na merong tinatawag sa Biblia, maging sa pinakamatatandang salin ng Biblia, na Monogenes Theos, bugtong na Diyos na ipinanganak. Kaya sa tanong mo, kapatid na Luis, hindi matututulan sa Biblia si Kristo. Bago ipinanganak sa laman, ipinanganak na muna ng Ama doon sa eternity. Sa araw na ito, ipinanganak kita. At yun ay nangyari bago natatag ang sanlibutan. Kung magiging neutral lang ang kaisipan mo, kapatid na Luis, huwag ka lang magagalit sa akin, mag-imbestiga ka rin. Naunawaan mo ang punto ko, kapatid na Luis? Opo, Brother Eli. Salamat sa Diyos. Kahabagan ka nawa at samahan ng Panginoon pati ang iyong pamilya.